Ayan, good morning. Again. Okay, may naisip tayo. Sabi, sari-sari na daw si Nina. Sari-sari na daw talaga. Ano ba talaga? 'Di ba? Sari-sari na. Sari-sari naman talaga ang aking ugali. Ano? Okay, sanay talaga si Ninang na maraming ginagawa at maraming pinagkakakitaan na hindi lang iisa. At ako'y dumitipente lang sa regular na sahod. Hindi po ganun ang buhay ko. Umpisang-umpisa pa lang talagang ano na talaga akong mag-work. Pag yung trabaho malit lang yung sahod, no? Hindi naman ako nagrereklamo. Pero ang ginagawa ko na lang, maghanap ako ng ibang pagkakakitaan. Ganun. Ah, nung panahon na sabi ko sa inyo, hindi nyo alam, nag-aerobics ako for 10 years, no? Na nag-sideline. At meron pa akong sideline dyan na isa, hindi lang pag-aerobics. Nagtinda din ako ng kung ano-ano, isda, yan, ganyan. Doon mismo, ang binebentahan ko na rin, yung mga estudyante ko na rin. O, bit-bit ako ngayon ng dalawang styrofoam. Bibili ako doon sa Bulungan, doon sa may Paranaque. O bago ako pumunta sa aking aerobics, nung panahon nag-aaral pa ako, no? Siyempre, gusto ko naman, maayos naman yung aking tirahan. So, that time, okay naman yung tirahan ko, maayos. Pero kailangan ko kumayod para masuportahan yung magandang tirahan kasi ayoko nung dating tumira sa mga squatter na anytime pwedeng pasukin. Hindi ako mayabang pero natatakot po ako nung mga panahon na yon na tumira sa ganon. Yung naranasan ko na kasing masunugan eh. Yung paglipat ko ng mga gamit ko, yung doon sa may dapitan, pag, pag, pag-transfer ko ng ilang gamit ko, kinabukasan, bumalik ako doon, bayad ko yung 2 buwan ko. Oh, sunog ka agad yung bahay ko. Pagdating ko doon, nako, sinusilaban na ng bombero. Kaya po ako ay nagkapobia yung pangit na bahay, yung squatter, yung lumang bahay, yung i-rent ko dati. Kasi for how many years po ako sa Manila, nag-rent lang po talaga ako. Yan, nung nag-aaral po ako. Malapit yan sa Launlaan, Dapitan, somewhere else. Tapos nakakilala ko ng friends sa Diyan, Makati, doon na po ako kasi maganda-ganda, nasa rooftop po ako nakatira. So that time, kailangan, syempre maganda yung place ko, yung nire-rent ko, maganda rin ang presyo, parang 3,500 yata, and 3,500 that time, malaking bagay na yon kung sumasahod ka lang ng 7,000, o di ba kalahati sa sahod mo, napunta na lang sa pangre-rent, paano pa yung araw-araw kong pagkain, o di ba? So that time naman, mga time na yon, di pa ako talagang nag-isip na mag-ipon. Wala naman akong iipunin, di ba? Kasi nag-aaral lang ako. So, yun po yung mga bagay. Kaya sanay po akong magtrabaho ng 1, 2, 3. Kung kaya pa ng oras ko, ay ipapang-4 ko pa yan. Ano? Ganun po ako talaga. Sanay po ako sa ganung buhay. So, yung mga ginagawa ko po ngayon is naka-base lang din po sa mga experience ko. Yung panahon na wala akong bahay, ay ang saklap eh. Ang dami mong gamit, mawawala lang kasi minsan talaga pagka hindi ka nakarent ng bahay mo, pumasok ako sa school, pag uwi ko, nasaraduan na yung bahay ko. Ganon. So, I see to it na nung mga medyo may ano na ako, talagang naghahanap ako ng sideline. So, ang best na sideline ko ay yung pag-aerobics. Kasi kumikita ako everyday. Every session ko 1 hour ng 700, 800, 1,000. Isang oras lang yun ha. Sa isang Tuesday, Thursday, Saturday. Diba? So, ang laking bagay. So, talagang nagsumikap ako nga makakuha ng yung mga maliliit na studio apartment, ganun, yung mga worth 3,500, ganyan, yung hindi naman kailangan, yung kaya mong bayaran, at hindi ka basta-basta masusunog. Yun. So, yun po yung aking mga experience po na gusto kong i-share sa inyo kung bakit ngayon ay naisip kong magpamigay ng kahit 100 square meter. Noon talaga nanalangin talaga ako sana, Lord, magkaroon naman ako ng sarili kong lupa na mapatayuan ko ng maliit na bahay. Yan talaga yung panalangin ko noon. Sanay naman ako sa maliit na bahay, yung kwarto lang, nandiyan na yung lababo, CR. Sanay po ako sa ganun.
na maliit na apartment na kwarto lang na may CR na may kitchen. Yun, masanay po ako sa ganung tirahan noong nasa Manila ako. Kaya naiinggit ako doon sa may mga bahay, no? Kahit nasa ilalim lang tulay kanila. Kaya lang, hindi rin pala safe. Kaya hindi ko na rin siya inafter. Anyway, kaya ngayon po, siguro po sa kadadasal ko po na talagang, ay, sana magkaroon ako ng maliit na lupa lang. Diba? Kaya pinagporsiguhan po akong magtapos po ng abogasya. Kasi sabi ko, kapag ako natapos ko nito, gusto kong magkaroon ng bahay, ng lupa, sariling lupa. So ayun, nung nagtrabaho na ako sa bilang mga taga-ayos po ng mga lupa, doon po ako talaga nakagain ng super karaming knowledge regarding sa land titlings. Kung paano ito matitituluhan kahit ito ay easement man lang. Nagawa ko yan. Parang 30 square meter lang siya. Easement siya ng kanal at saka lote. Corner lot siya. So parang ganon siya. Kalsada. Just dito kanal. 30 square meter. Try ko yan. Doon po talaga ako natuwa na pwede pala ito no na gawin. So hanggang sa lumaki yung idea ko. Na paano ba, di ba? So hanggang sa punta na ako sa bundok, nag-ayos ako ng bundok. Kasi may mga lupa dyan na may mga sa tondo, yung mga ejectment cases, yan na yung mga pinahawak sa akin. So nahasa po ako sa ganyang trabaho. So yung mga unlawful detainer, mga ganyan. So dyan po ako nahasa hanggang sa nakapunta na ako sa mga probinsya. May trabaho na ako, nagtrabaho ako after ng nakapag hearing ako, di kinuha akong mga legal officer, ganyan, sa isang company. Ang trabaho ko po ay ayos po ng lupang kanilang binibili. Siyempre ako naman, nag-share din ako ng counting effort mo sa kanila. Kaya yun, doon ko po natagpuan yung aking asawa. At nagtiwala talaga siya sa akin that time. Namimili po talaga siya ng lupa. Kasi pag nagmi-meeting kami at nagdi-discuss ako, parang nakakuha siya ng konting idea. Kasi dati kasi ang gusto lang ng mga iba dyan, ang bilib nila ay title. Diba? Pero nung nakita nila yung work ko, nagpursige na lang na gusto na lang yung rights, yung kagaya ng may mga easement lang siya, yung mga timberland, ganyan, public land. Ano na sila doon, nag-concentrate na sila doon sa bagay na yon. So binibili po namin yung mga rights doon sa mga occupants po ng lote. Yan po talaga, yan yumaman yung aking, yung partner ng asawa ko, dyan po yumaman talaga ng todo-todo. So yun. Yun po yung naging trabaho ko po noong ako ay bago mag-asawa. Yan. Pero bago doon, marami pang iba. Di ba? Naging manghihilot. Di ba? So, yan po yung, kasi nag-therapy din po ako noon. Mayroon po rin akong subject dyan. So, yung aking course ay related po sa aking mga ginagawa ngayon. Lahat po. Kung napaghalo-halo ko po sila sa trabaho na ginagawa ko ngayon. So, alamin niyo po kung ano yung unang-una kong kurso. Diba? Diba? Kaya, sininang, wala pong ginawa yan kundi mag-aral. Okay. Kaya lang naman, hindi naman ako diretso kasi nung nag-stop po ako ng high school kasi wala pong kakayahan mag-aral. Ang ginawa po ng lolo ko, pinagtrabaho niya ako, nagtrabaho ako, nagkatulong ako, di ba? So, ayan. Hanggang sa 4 years, bumalik ako sa high school. Yan, bago ako nakagraduate. So, nagdire-diretso na po yun. Pagka-graduate ko ng high school, nag-college ako. Lumuwas ako ng Manila, nagtrabaho, nagkuha ng ibang kurso ulit. Hanggang sa nag-enroll ako ng ganun. Kaya ganun po yung naging buhay ko. Kaya hindi po mahirap. Okay? So, wag po nilang sasabihin na, sa nanlalaki ako, kaya ako yumaman. Hindi po. Nakakatuwa minsan, nanlalaki daw. Pag nanlalaki ako, kung sana nanlalaki na, hindi na lang po ako ganito. Siguro mas mayaman pa ako. Diba? Wala nga akong makitang lalaki nung panahon na yun diba? Mga panahon na yun, laging na-heartbroken, diba?
So, hindi po ngayon kasi kung talagang nakakita po ako doon ng mayaman, sigurado po mas mayaman pa ako ngayon. Hindi naman po. Okay, so yun po yung mga deals po na nangyari po sa akin kasi ang dami pong nagtataka, bakit daw ang dami kong lupa ako, di ba? So, meron din nagtanong na, bakit daw nag-asawa ko ng Amerikano? Ba't daw ako hindi pumunta ng Amerika? O, di ba? Mga ganon. So, hindi naman po yun mga bashers. Siguro nagtatanong lang po ng maayos. Kasi nagtataka nga naman sila. So, bakit ang dami kong ipinapush ngayon na meron akong 1,000 hectares, meron akong 500 hectares. So, yan po ay pinagsikapan ko po yan mga inaanak. Sikap na sikap po ako dyan. Alam po ng mga iba dyan kung paano po ako magtrabaho, di ba? So, ganun po. Yun. So, yung dasal ko po noon na magkaroon ng kapiranggot na lote ay natugunan po ng sobrang haba at sobrang luwang. So, hanggat ngayon ay kailangan ko pong pagtrabahuhan. Kaya kahit gusto kong pong umalis, pumunta ng ibang bansa, hindi ko po yun gagawin. Kasi mas pinahahalagahan ko po yung trabaho ko pa ngayon. Kumbaga parang nasa opisina ka, magre-retire lang po ako at the age of 60. At wag po kayo mag-alala, kahit po ako ay nagbi-business po ng ganito. Kung wala, sabi nila wala akong pension, meron pa akong pension pagdating ko ng age ng 60. So, hindi po ako kailangan maghapul po ng pension at pumunta po sa US. Okay? So, nabigyan na po ako ng pension ng asawa ko at tinatamasa ko po ngayon. Meron ko po akong pension po na natiyatanggap. Oh, na-reveal. Hindi na po ganun kaliit. Kaya lang po, yung pera pong na kukuha ko po ay hindi ko po ginagastos sa kung saang bagay. Yung mga anak ko po ay hindi po sila magastos. Kasi kahit yung mga yan, naglalasa-lasada yan, pero hindi po sila ganun ka sobrang gastos. Siguro cellphone lang yan once a year. So, hindi na po yun masama para sa akin. Kasi kailangan po naman nila yun. Anyway, yun po. So, siguro sa susunod po ulit, pero meron ulit nagtanong, sasagutin ko ulit. Kaya magtanong lang po kayo ng magtanong dyan, okay? At atin pong sasagutin kung paano daw ako nagkabal ng maganong karaming lupa, okay? So, panoorin niyo po yung mga susunod kong mga post regarding po sa mga properties ni Sulangi, property po ni Tolentino. So, yung mga heirs po ng mga yan, nanonood po sila sa akin, at kanila pong sinusubaybayan yung ating mga live videos and posts. Okay, so ina-update ko po sila. It is a public document. Hindi po sila sabihin na ako'y nagsisinungaling dahil public document po lahat po ng aking nilalabas. So wag po nilang sabihin, oy, wag mo i-post yan. Hindi po. Ipopost ko po. Bayaan mo silang matigas ang ulo ko. Okay. So magandang Pasko. Merry Christmas to all and Happy New Year po. So until then, see you later, 12 o'clock. Okay? Magbihis muna ako. Goodbye. Later. See you later.